Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Ate Au, God bless po. Mga kasama natin ngayon, of course, si Ninang Nora na siyang nag-connect sa akin para po magkaroon ng ganitong opportunity. God bless po sa inyo lahat. Nakita ko dyan si Deaconess Rochelle, si Ate Ebing sa Jesus the Good Shepherd. Good evening po. Yan, si Ate Deng. Good evening po, Ma'am Beth. Sige po, anyayaan natin ang lahat na maka-join po sa ating devotion at prayer sa gabi pong ito. Welcome, Pastor Ellis. Yan, kasama natin si Kuya Bong Romquillo is watching. Magandang gabi, Kuya Bong, and praying for your complete healing. Si Maria Teresa Ferraro, magandang gabi po, mga kapatid. Si Ate Loida, God bless Ate Loida, Ma'am Seni. Sino pa po yung kasama natin? Si Ma'am Achi, ang ating pong admin sa grupo na ito from Cebu. Magandang gabi po, Ma'am Achi, sa ating admin. Ayan. Okay, mari na po ba tayong magsimula, mga kapatid, sa atin pong prayer meeting at devotion? Magantabay po tayo ng iba pa nating mga kasama. Sa Tiaw. Yan. Good evening po, Ma'am Ami. Si Kuya Bong. Ma'am Beth.
Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Sige po, tayo po ay magsimula na po, mga kapatid. Okay, mga kapatid, tayo po ay magsimula na po sa ating gawain sa gabing ito. Welcome po sa bawat isang narito ngayon at praying na mas marami po ang makabahagi at makasama po natin sa ating devotion and prayer sa gabi pong ito. Sa mga kapatid po natin na hindi pa po masyadong familiar, ako po si Pastor Arnel Kabilangan mula po sa ang Iglesia Metodista sa Luwakan po. At kasama po natin ang mga kapatid din po natin sa Bataan North District ng West Midpac ng Pilipinas. At salamat po sa gabing ito sa pagkakataon muli na binigay niyo po sa akin. Salamat kay Ninang Nora Dato na siya po ang nag-connect para magkaroon po ng ganitong pagkakataon para sa akin at para sa ating lahat. At the same time ay papasalamat tayo sa bumuo at nagsikap na magpatuloy itong ganitong mga prayer brigade. At tinikilala natin si Ma'am Achi bilang admin ng grupo na ito. At siya po ay from Cebu. So, ibig sabihin, marami tayong mga kasama from different groups, from other places. Kaya sa bagay, ang ating pong prayer brigade ay whole world friendship prayer brigade na po laban sa COVID. So, encourage natin ang lahat na magkaroon ng worldwide prayer brigade. No? Actually, it is a prayer warfare against the principalities of evil na naghahari at patuloy na nananalanta sa ating bansa at sa buong mundo. No po? So, sa atin pong pagbubulay sa salita ng ating Panginoon, bago po tayo manalangin, ay nais ko pong basahin ang bahagi sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ito po ay ang sinusundan nating leksyonaryo sa pagbasa ng mga banal na kasulatan at sa ating pagbubulay sa salita ng ating Panginoon. Mula po sa John chapter 6 at sa mga piling talata mula sa verse 41. Kung meron po kayong mga Biblia ay samahan niyo po akong basahin. Ganito po ang sinasabi. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina.
paano niya ngayong masasabing bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa Ama malibang dalhin niya siya ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa verse 47, ang sabi ng ating Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman. Verse 52, dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. At sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So verse 60, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanilang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang matatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na rin ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Sa verse 66 ang sabi, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod sa kanya at hindi na sumunod o sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila nooy Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya si Judas na anak ni Simon na Iscariote, sapagkat si Judas, isa sa 12 ang siyang magkakanulo sa kaniya. Ito mga kapatid ang salita ng ating Panginoon. Pagpalain at basbasan ng Panginoon ang kanyang mga salita at gabayan po tayo sa ating pagbubulay. Nanyang ko po ang lahat na tayo po ay sa mandaling manalangin at tingin natin ang gabay ng ating Panginoon. Let us pray. Banal at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala at biyayang kaloob niyo po sa amin sa gitna ng aming mga kahinaan at mga pagkukulang at mga pagkakasala. Nananatili kang tapat at ang iyong kaloob ay kailanman hindi niyo ipinagkait. Sa halip ay lalo po niyo kaming ipinagpapala at iniingatan. Panginoon, sa gabing ito, hayaan ninyong mangusap kayo sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pagbubulayan. Pagpalain niyo po ang lahat ng kasama po namin, maging o Diyos, ang mga hindi man namin makasama ay naroon sa iba't ibang kalagayan ng buhay na nangangailangan, Panginoon, ng iyong tulong. Kung kaya't sa diwa ng aming pagbubulay sa iyong mga salita at mga panalangin, ay nais po namin silang idulog po sa inyo. Panginoon, basbasan niyo po ang mga salitang aming tutunghayan, magsilbing pagkain sa aming mga espiritu at maging tanglaw sa aming mga pamumuhay upang ang iyong gabay, ang iyong patuloy na pag-iingat ang siya po naming maranasan. Maraming salamat po. Gabayan niyo po ang inyong lingkod sa pagpapahayag at pakapagpalain po ang bawat isa sa pakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Muli ay magandang gabi po sa atin lahat na naririto na magkakasama sa ating pagbubulay. Ang ating pong binasa ay bahagi sa leksyonaryo ng ating banal na kasulatan sa araw na ito. At ito rin ay naging mensahe sa ating mga pangumagang pagsamba sa ating live streaming sa ating mga sambahan. No po? At napakabuti ng Panginoon dahil kahit na po nasa gitna tayo ng pandemya, dito po sa aming lugar ay ECQ, kung dahil doon ay hindi po nagkakaroon ng mga face-to-face na mga gathering, and I would believe na halos ang buong Central Luzon, maging ang Calabarzon, ay under ECQ at ang maraming panig ng bansa ay nasa ganitong kalagayan. Pero sabi ko nga salamat dahil hindi hadlang ang ganitong mga sitwasyon upang hindi tayo manambahan at hindi natin mapagsalusaluhan ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, itong mga talatang ito na ating binasa is very timely sapagkat ang tema ng ating mga binabasang mga talata sa leksyonaryo ngayon ay ang sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Sino nga ba ngayon ang hindi nahihirapan at naghahanap ng kabuhayan? Sapagat nung sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay, ito ay nangangahulugan ng Panginoon ay siyang source ng ating kabuhayan. In fact, hindi lamang siya ang source ng ating kabuhayan, siya ang nagkakaloob ng ating mga buhay. No po? At ang sabi sa banal na kasulatan, siya ang creator, the giver, creator of life. At ang sabi po ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 10 sa ikalawang bahagi, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Doon sa John chapter 11, ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection of life and the life. Ako ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay. So practically and obviously, mga kapatid, yung buhay at ang kabuhayan at ang sustenance ng buhay ay nire-represent ng claim at ng declaration ng ating Panginoon nang sabi po niya, I am the bread of life. Ngayon, sa ating kalagayan, no, dahil ECQ, no po, at ang iba po ay nahihirapan kung paano makausad sa kabuhayan. Tingnan natin, ano ba yung dapat na maging reaksyon natin? Ano po ba yung dapat nating maging tugon sa mga pangyayari, sa mga sitwasyon? So mula sa mga talatang binasa po natin ay meron pong ilang mahalagang bagay na mapapansin po tayo. And from there, ay makita po natin kung ano yung dapat nating maging tugon o response sa mga sitwasyon. Mabilis lang po. Number 1, kung mapapansin po natin, nung sinabi ng Panginoon, ako ang pagkaing nagmula sa langit. No po? At ang kumakain ng tinapay na ito ay hindi na magugutom at hindi na mamamatay. So, dun sa verse 41, ang sabi po, nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. So, ibig sabihin, hindi nila matanggap at hindi nila maintindihan, kaya ang reaksyon ng mga tao, nagbulong-bulungan sila. No? Sabi ng Panginoon, dun po sa verse 43, kahit sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Yan, ito yung gusto kong bigyan ng unang diin, mga kapatid. Yung sinabi ng Panginoon, huwag kayong magbulong-bulungan. Stop murmuring. Ano ba yung konteksto ng mga pagbubulong-bulungan? Pag nagbubulong-bulungan, masyadong malicious yan. No? Halimbawa, merong nagsasalita, tapos pinagbubulong-bulungan. O kaya dumadaan ka sa harap ng bahay ng mga taong nag-uumpukan, pinagbubulong-bulungan ka. Naranasan niyo po ba yon? Minsan ay pag nangyayari yan, ibig sabihin mayroong negatibong ginagawa. Pinag-uusapan ka,
pinagdududahan ka, ha? Tinutuya ka, pinagchichismisan ka, kumbaga. Kaya sabi ng mga tao, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayon na bumaba siya mula sa langit? So, ibig sabihin ay pinagdududahan ng Panginoon. Mga kapatid, ito pong konteksto ng sinabi ng Panginoon, ako yung tinapay na bumaba mula sa langit. Ang counterpart po nito, mga kapatid, ay dun po sa aklat ng mga Bilang na nagalit ang mga Israelita kay Moises sapagkat nung nandun na sila sa ilang, wala silang makain, wala silang mainom. At nagrereklamo sila sa Panginoon or kay Moises, bakit dinala mo pa kami dito? Buti pa nandun kami sa Ehipto, di baling alipin kami, nakakakain naman kami. No? Mayroon pang mga sibuyas, mayroon pang mga gulay, maraming pagkain dito. Papatayin mo kami sa gitna ng ilang sa gutom at sa uhaw. Sabi nila, di baling alipin na lang kami, basta nakakaraos kami at nakakakain. Ibig sabihin, mga kapatid, bumaba na yung dignidad at yung pagtingin ng mga tao sa kanilang sarili, basta makakain lang. Hindi baling maging alipin. Pero mga kapatid, ang gusto kong tingnan natin dito, doon sa chapter 14 ng Bilang, verse 20, at sa mga sumusunod hanggang 23. Ang sabi ng mga talata, sinabi ni Yahweh, ako, ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ngayon, hanggang ako'y buhay, at aking nalulukuban ang mundo, isa man sa mga nakakita ng kababalagang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Sa verse 26, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Verse 28, sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang, sa mga nasama sa senso, sa makatwid yaoy ay yaong mula sa 20 taon pataas. Medyo nasa Old Testament po tayo, mga kapatid. Nais kong bigyan din yung sinabi ng Panginoon. Hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Verse 28, sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Napaka ganda nito at napakadelikado, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Sa panahong ito, ano ba yung mga reaksyon at pinag-uusapan natin? Yung mga Israelita at yung mga Hudyo nung panahon ng Panginoon, nagbubulong-bulungan sila, nag-uusap-usap sila. Ang masama, negatibo yung kanilang pinag-uusapan. So dito ang sabi ng Panginoon, gagawin ko ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kung ano daw yung pinag-uusapan natin, kung ano yung lumalabas sa mga bibig natin, yun daw yung gagawin ng Diyos sa atin. Kaya kung ang lumalabas sa bibig natin ay puro discouragement, kawalan ng pag-asa, panunuya, no? Paninirang puri, ano pa? Minsan, tayo mismo ay ina-underestimate at kinukutya natin yung sarili natin. Minsan yan ang pinakamabigat Kung ikaw mismo ay wala kang tiwala sa sarili mo, sino pang magtitiwala sa iyo, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, buhay akong si Yahweh.
gagawin ko sa inyo ang anumang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Dito po sa Malakias, sa chapter 3, madalas binabasa natin lang dito yung chapter 3 verse 10 yung bibigay ninyo ng buong buo ang inyong ikapo. Pero nais kong magkaroon tayo ng ibang perspective dito mga kapatid. Doon sa mga talata sa verse 13, ang sabi ng Panginoon, mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Ang sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipapakitang tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Very familiar ngayon sa atin yan mga kapatid. Dahilan po sa mga nangyayaring kahirapan at mga karamdaman, kahit na mananampalataya, nagkakasakit. Kahit na Kristiyano, nagkakaroon ng problema. Namamatay din, ika. Sabi ng iba, sumampalataya ka't hindi. Ganun din. Ang totoo, sabi nila, mas yumayaman yung mga hindi mananampalataya. Magsimba ka't hindi. Pareho din. Kaya yung iba, nawawala ng gana at nadidiscourage hanggang baliwalain na ang mga gawain patungkol sa Panginoon, lalo na yung pagsisikap sa kabanalan. Kaya sabi ng Panginoon, mabigat ang sinasabi ninyo tungkol sa akin. Ano ba yung mga laman ng ating mga pag-uusap? Ano ba yung ating mga pinagbubulong-bulungan? Sabi ng Panginoon, tumigil kayo sa inyong pagbubulong-bulungan. Dahil kung ano yung ating pinag-uusap-usapan, lalo na kung negatibo po yan, sabi ng Panginoon dun sa binasa nating talata sa Aklat ng Mga Bilang, gagawin ko kung ano yung narinig kong pinag-uusapan ninyo. Ngayon, napaka-powerful pala ng mga salitang lumalabas sa ating mga labi. Napaka-powerful pala ng mga bagay na pinag-uusapan natin. Ngayon, kung ang Diyos binabantayan niya yung ating sinasabi, at ang sabi niya, gagawin niya kung ano yung mga lumalabas sa ating mga bibig, sa halip na magsalita tayo ng mga negatibo, sa halip na magsalita tayo ng mga puro pagreklamo, sa halip na magsalita tayo ng mga pangungutya at mga bagay na nagbibigay ng discouragement, magsalita na tayo ng mga positibong mga bagay. Minsan nagagawa natin yan sa sarili nating pamilya no? Paano? Halimbawa, meron tayong anak na makulit. Ikaw bata ka, talagang ikaw hanggang ganyan ka na lang, wala ka nang mararating sa buhay. Tapos nagtataka ka pa. Yung anak mo ay nahihirapan, tapos walang magandang kinabukasan. Bakit? Ikaw mismo nagdikta ng kanyang kinabukasan nung sabihin mong wala siyang magagawa at wala siyang mararating. No? Napaka-powerful ng word. Ipagpatuloy po natin dito sa Malakias chapter 3. Sa verse 16, ang sabi po ng verse, pagkatapos nito, nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh. Narinig niya ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Sabi po dito, narinig ni Yahweh na nag-uusap-usap yung mga taong may takot sa kanya. Ano kaya yung kanilang pinag-uusapan? Dahil ang sabi ng talata, ipinatala ng Panginoon ang kanilang mga pangalan. No? Inilista ng Panginoon yung pangalan ng mga taong nag-uusap-usap. Itong mga taong may takot kay Yahweh. Ano sabi ng verse 17? Sila'y magiging akin. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. So mga kapatid, napaka-importante pala kung ano yung mga pinag-uusapan natin.
kung ano yung lumalabas sa mga bibig natin. Dahil kung ano po yung mga pinag-uusap-usapan natin at pinagbubulong-bulungan natin, katulad ng mga talatang binasa po natin, ang sabi ng Panginoon, gagawin ko yung narinig kong pinag-uusapan ninyo. Yan. So, ang salita ay not only powerful, but it can move the hands of God. Yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay pinakikilos niya pala ang Diyos. Kaya sabi niya, gagawin ko yung narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kaya pag-usapan na lagi natin yung mga bagay na makapagbibigay ng pagpapala. Pag-usapan natin kung paano tayo hindi lang makausad, kundi magtagumpay, managana. No? Kaya maganda yung laging nag-uusap-usap. Yung pamilya, yung magkakapatid, itong ganitong mga panalanginan, napaka-importante po pala nito. Pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos. No? Pag nag-usap-usap po kayo sa pamilya, lalo na sa magkakapatid, sa sambahayan, kasama yung mga magulang, no? Pag-usapan nyo na kung ano yung magandang kinabukasan ng ating mga anak. Pag-usapan na natin kung ano yung maganda nating mga gagawin in the future at sa maghapon. Okay? So, mamutawi sa ating mga labi. Sabi nga ng Apostol Pablo, ang mga bagay na mga kapuri-puri, mga bagay na mga rangal, totoo at kaibig-ibig. Sa gayon ay sa inyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, sabi ng Panginoon, stop murmuring. Tumigil na kayo sa inyong pagbubulong-bulungan. Tumigil na kayo sa inyong karereklamo. Tumigil na tayo sa panunuya. Tumigil na tayo sa mga negatibong mga umpukan. Dito po sa mga simbahan, meron pong kasabihan ngayon kapag mayroong mga umpukan at may mga kwentuhan, huwag ka kagad aalis. Bakit kanyo? Kasi pag talikod mo, ikaw na yung pagkukwentuhanan at pag-uusapan. Naranasan niyo ba? Kaya mga Kristiyano, mahilig mag-usap-usap at ayaw mag-awatan. Bakit? Kasi nga, pag tumalikod, posibleng ikaw na yung pag-usap-usapan. Pero ngayon, mga kapatid, baguhin natin. Sa halip na mag-usap-usap tayo sa mga negatibong bagay, pag-usapan natin ng mga bagay na magbibigay ng lalong iba yung kasaganan at pagpapala. At magdidikta ng magandang kinabukasan. Dahil kung ano yung pinag-usapan natin, yun ang gagawin ng Diyos para sa atin. Alright? Ikalawa mga kapatid, balikan po natin yung mga talatang pinagbubulayan po natin. Doon po sa John chapter 6. Nasabi ng verse 47, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng talatang ito. Kung kanina ay ang sabi natin, stop murmuring, stop talking negative and destructive words. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, second to stop murmuring, nais ko pabigyan natin ditong diin yung salitang keep believing. Keep believing. Magpatuloy tayong naniniwala. Magpatuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon. No? Sapagkat ang paniniwala ay kaugnay nito yung pananampalataya at pagtitiwala. Sabi nga po doon sa Hebrews chapter 11 verse 1, tayo'y may pananalig kung naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita at inaasahan ng mga bagay na darating. So hindi pa man nangyayari, inaasahan mo na. Hindi mo man nakikita, pinapaniwalaan mo na. And that is faith. Ngayon magpatid, nais kong bigyan natin ng konkretong paghahalintulad at paghalimbawa ang pananampalatayang ito na sinabi ng Panginoon. In fact, sabi ng Panginoon, kahit magkaroon lang kayo ng pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa, ay maaari niyong utusan ng bundok na maitanim sa gitna ng dagat. At susunod ito sa inyo. So, ang pananampalataya is very powerful, mga kapatid. And, katulad ng nabanggit po natin kanina, kaysa magsalita tayo ng mga negatibong mga bagay, magsalita tayo ng mga positibong bagay, inspired by faith. Meron pong dalawang gusto kong bigyan natin ng reflection
dito sa keep believing na ating pinag-uusapan. Naalala niyo po yung babaeng inaagasan for 32 years. Ang sabi po ng Biblia, 32 taon na siyang dinurugo at naubos na yung kanyang kabuhayan sa kapapagamot. Naibenta niya na lahat ng kanyang ari-arian, pero hindi bumubuti ang kanyang kalagayan. Pero nung marinig niya ang balita tungkol sa Panginoong Hesus, at nalaman niya na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may karamdaman, ang sabi po sa kasaysayan, sinikap niyang makita, at hindi lamang makita, kundi ang sabi niya sa kanyang isip, mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. So yun ang kanyang pananampalataya, yun ang kanyang nasa loob. Kaya kahit siya may sakit at nahihirapan, lalo na sa isang kababaihan, nakipagsiksikan siyang makalapit sa ating Panginoon. At ang sabi po, nung mahipo niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, biglang tumigil ang pagdurugo at tumigil din sa paglalakad ng Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, sino yung humipo sa akin? Alam niyo po yung reaksyon ng mga alagad? Panginoon, ba't mo tinatanong kung sino yung humipo sa iyo? Sa dami ng tao na yan na gustong makakita at nakahipo at gusto kang lapitan at dumugin, tinatanong mo ngayon kung sino yung humipo sa iyo. So, ibig sabihin, practically, marami ang umaabot sa Panginoon, marami ang nakikipagsiksikan para makita ang Panginoon, pero merong kakaiba dun sa babae na yon. Dahil ang sabi ng Panginoon, naramdaman kong may lumabas na kapangyarihan sa akin. Alright? Merong kapangyarihang lumabas sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga tao doon, naroon para makiusyoso lang. Para makita lang. Parang sa panahon natin ngayon, no? Ang daming nakikipag-usyoso, ang daming parang mga nakikichismis lang. No? Pero po itong babae po na ito, ang sabi niya sa kanyang sarili, sa kanyang pananampalataya, mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Kaya nung mahipo niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, mayroong lumabas na kapangyarihan sa Panginoon. And that is faith, mga kapatid. Yung pananampalataya ng babaeng iyon, ang siyang naging dahilan, maging sa kanyang katahimikan. Hindi naman niya sinabi sa ibang tao. Hindi niya man ni-request, pag-pray niyo ako, ilapit niyo ako sa Panginoon. Sa isip niya lang. Pero yung pananampalatayang yun, ang nagbigay ng daan para lumabas ang kapangyarihan ng Diyos. Itong pananampalatayang ito ay nag-release ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo upang siya gumaling. There is healing. There is healing in faith. Merong kagalingan at merong kapangyarihan mula sa pananampalataya ng isang babaeng nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya, during these times of COVID, during these times of distress and crisis, keep believing because your faith can release power from the hands of God. Mula lamang sa laylayan ng damit ng Panginoon, dumaloy ang kagalingan. Marami tayong mga kapatid na may mga karamdaman po ngayon. Marami pong nananalangin. Kumusta ang ating mga panalangin? Let us pray in faith. Manalangin tayo sa diwa ng pananampalataya. No? Wag lang yung nakikiusyoso at nagmamatsyag kung ano yung mangyayari, kundi lumapit tayong katulad ng babaeng ito. On the other hand, si Bartimeo, kilala niyo po si Bartimeo? Ito po ay isang taong pinanganak na bulag, ang sabi sa kasaysayan. At siya'y nabuhay sa pagpapalimos. Ngayon, nalaman niya na darating at dadaan ng Panginoon doon sa kanyang kinalalagyan. So, ibig sabihin, pumwesto siyang maigi. Nung dumating ang Panginoon, sumisigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So, ginawa ng mga tao at ng mga lagad, pinatahimik siya, tumahimik ka. Nung pinatatahimik si Bartimeo, anong ginawa niya? Lalo niya pa pinakalakas. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil ang Panginoon. Di ba? So, nilapitan siya ng Panginoon. Sabi ng mga tao, humanda ka.
Papunta ang Panginoon sa'yo, lalapit sa'yo. Siguro sabi nila, yan na, kasi ingay-ingay mo. Pero ano sabi ng Panginoon? Ano bang ibig mo na gawin ko sa'yo? No? Siguro sabi din ng Panginoon, bakit ba kaingay mo? Sisigaw-sigaw ka, ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Halimbawa nga kaya, tinanong ka ng Panginoon, at katulad ni Bartimeo, tinanong ng Panginoon, anong ibig mong gawin ko sa'yo? Eh kung sinabi kaya ni Bartimeo, palimos po, ano kaya ang magiging reaksyon ng Panginoon? Eh siguro, magagalit din ng Panginoon no? Pinakasigaw-sigaw mo pa, mamamalimos ka lang pala. Pero anong sabi ni Bartimeo? Ibig ko pong makakita. Yan. So pinakasigaw-sigaw ni Bartimeo yung kanyang pananampalataya sapagkat ayaw niya nang maging pulubi. At yun ang ikinatuwa ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya, naniniwala si Bartimeo na magagawa ng Panginoon na palayin siya sa pagkaalipin at sa pagkabulag sa pagiging pulubi. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na maging pulubi tayo at manatili tayong naglilimos. Ang dami pong naglilimos ngayon. Ang dami pong nahihirapan po ngayon. Kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon ng buhay mo if you will come before His throne in faith. Kung tayo sasampalataya na kahit may mga hadlang, kahit may mga nagbabawal sa atin, isigaw natin ang ating pananampalataya. And God, through Jesus, can make miracles in your life. Hindi ka lang niya pagagalingin. Palalayain ka niya sa kahirapan. Palalayain ka niya mula sa pamamalimos sapagkat ayaw ng Panginoon na maging pulubi ka sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. And then lastly, ang sabi ng mga alagad, sabi ng Panginoon, kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo nga ang banal ng Diyos. Mga kapatid, kung kanina sabi natin, stop murmuring. Pangalawa, stop or keep believing. Dito po, bigyan natin ng emphasis yung salitang continue serving. Yan. Magpatuloy tayong maglingkod. So yung maraming mga taong nakarinig do sa aral ng Panginoon na kailangan yung kainin ng aking laman at inumin ng aking dugo, sabi nila mabigat na aral ito. Sinong makatatanggap nito? Marami ang tumalikod. Marami ang iniwan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na 12, iiwan nyo rin ba ako? Ano sabi ni Pedro? Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay. Mga kapatid, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga pag-alinlangan, marami nang tumalikod, marami nang natangay sa kamunduhan, manatili at magpatuloy tayo sa Panginoon. Di ba meron tayong awit? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sabi ng pangalawa, though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa Panginoon. Sa gitna ng pag-alinlangan, sa gitna ng maraming mga discouragement at mga pagdududa, marahil si Pedro, hindi niya rin lubos na naintindihan yung mga sinabi ng Panginoon. Marahil si Pedro at mga alagad, hindi rin nila ma-absorb yung mga aral na mabigat na yun at hindi nila maunawan paano mangyayari yun. Pero sabi ni Pedro, Panginoon, hindi kami iaalis sa inyo, hindi ka namin iiwan. Saan pa kami pupunta? Nasa iyo na ang lahat. Meron pong isang nagsabi, when reason ends, faith begins. Yan. Doon pa lamang po talagang nagsisimula ang pananampalataya.
sa mga panahon at mga pagkakataon na hindi mo na maintindihan. Nagulong-gulo ka na, takot ka na, wala ka ng pag-asa, hindi mo na alam kung anong mangyayari, pero itinitiwala mo pa rin ang buhay mo sa Panginoon kahit na ano pang mangyari, no matter what. When reason ends, faith begins. No? Sa tao, ang sabi, to see is to believe. Pero sa Panginoon, believe and you will see. At ito ang challenge ng Panginoon sa atin. Hindi natin naintindihan, hindi natin kayang saklawin ang mga pangyayari sa panahon po natin ngayon. Marami ang mga gumagawa ng mga conclusions, tumami ang mga nagdududa sa mga world leaders, sa mga bansa na parang sabi nila ginawa lang ito ng mga tao, yung mga doktor, yung mga kung ano pang mga sumbat. Hindi natin kayang unawain at hindi natin kayang alamin ang lahat ng mga detalye ng mga bagay. Pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon at ipaubayan natin sa Kanya ang ating buhay at kinabukasan, kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi nga ng isang awit, I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero alam ko kung sino may yung hawak ng bukas. At yan ay ang makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, kung dumaranas man tayo ngayon ng mga pagsubok, hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. Pero alam natin kung sino ang makapangyayari sa lahat ng bagay. Ang sabi ng banal na kasulatan, all things work together for good for those who love the Lord. So magkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoon dahil alam natin na lahat ng bagay ay pahintulutan ng Panginoon para sa ikabubuti nating lahat. Ibig sabihin, ikaw ang apple of the eye ng Panginoon. Ikaw yung lagi niyang binabantayan at pinangyayari niyang lahat para sa ikabubuti mo at ikabubuti nating lahat. Kaya huwag mong pagdudahan ng Panginoon. Huwag mong sumbatan ng Panginoon. Malaking insulto sa Panginoon yung hindi tayo naniniwala sa Kanya. Malaking insulto sa Panginoon yung hindi tayo panatag sa Kanya. Katulad ng ginawa ng mga Israelita. Panay sila pagdududa, panay sila pagreklamo. Nainis ang Panginoon. Ano sabi niya? Gagawin ko kung ano yung narinig kong pinag-uusapan ninyo. No? So, tayo'y manumbalik sa Panginoon. And God can do, sabi nga doon sa Ephesians chapter 3 verse 20, sa Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay na higit pa sa lahat ng mamari nating hilingin at isipin sa kapangyarihan niya na naghahari sa atin. That God can do exceedingly, abundantly, above all that we can ever imagine or ask. Hallelujah. Mga kapatid, sa gabi pong ito, sa ating panalangin, idulog natin sa Panginoon yung ating mga personal na mga kahilingan. Una, yung proteksyon at pagpapagaling ng Panginoon sa atin. Magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan at ng kagalingan. Patuloy nating isalig ang ating buhay sa Panginoon. Meron po dito mga personal na mga prayer request na isama po natin. Isama natin sa prayer mga kapatid si Manang Jean Tangonan, kasama natin ngayon si Bishop at si Manang Jean sa ating live broadcast ng prayer brigade po na ito. Isama natin si Manang Jean. Ang kanyang schedule for operation ay actually ito ilang beses nang na-reschedule na po sa August 17 and that will be on Tuesday mga kapatid. So ipanalangin po natin si Manang Jean. Ang sabi ng Panginoon, kung magkaisa kayo dito sa lupa sa paghingi ng anumang bagay sa pangalan ko, ay pagkakalob sa inyo. So merong kapangyarihan ang panalangin nagkakaisa. At lalo na yung panalangin walang pagdududa. Dahil sabi po dun sa Santiago, kung humihingi ang sino man sa inyo, maniwala siya sa hinihingi niya at maniwala siyang may Diyos na magbibigay sa kanya nun. Dahil wag aasang tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon ang sino man pabago-bago ang isip at hindi talaga alam kung ano yung ibig. So mananalangin tayo mamaya mga kapatid. Sama natin sa prayer po ang ating kapatid na Samantha. Siya po ay from Lapu-Lapu at meron po siyang stage 4 na leukemia. No? Mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay,
siya rin ang makapagpapagaling ng mga bagay na sisira sa buhay at sa kalusugan natin. Amen? So si Samantha, ipag-pray po natin. Meron din po tayong prayer request for Arjun Ricardo. Pag-pray po natin siya sa kanyang swab test na sana po ay di lamang siya, kundi po yung mga kasama po niya ay gumaling. Or di natin alam kung ano yung status ngayon, kung meron ng result yung swab test niya. So prayer po natin ay maging COVID-free po siya. Ganun din po ang kapatid na Adepa, no? Mula din po siya sa Lapu-Lapu City, no? Sama natin siya sa prayer. At ganun din po si Mirna Sanchez na meron pong nag-undergo siya ng speech therapy at siya po from Sydney, Australia. Sama po natin sa prayer. Kapatid, sama din natin sa prayer yung mga dito po sa Bataan ay napakataas po ng bilang ng mga infected ng virus. At hindi lamang po yung ordinaryong virus, kundi po yung tinatawag na Delta virus. So isama po natin sa prayer, particular po mga kapatid, doon po sa bayan ng Mariveles, maging dito sa Balanga at sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa Bataan. Sama natin sa prayer mga kapatid si Kuya Bong, kasama natin din po siya at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang huling chat ni Kuya Bong dati ay naka-oxygen siya. Ngayon tinanggal na po yung oxygen dahil nag-normalize na po yung oxygen level ng kanyang katawan. And sooner ay maging COVID-free po. So pag-pray natin si Kuya Bong. Meron pong nag-chat sa akin si Toto, no? Toto Faustino, no? Kapatid natin mula sa Capitol. At siya ngayon ay nandun po sa US at naghingi din po ng prayer para po sa kanyang kagalingan sa COVID, no po? At marami pa tayong mga kapatiran na hanggang ngayon ay nakikipaglaban sa COVID. Sama natin sa prayer ang pamilya po ng mga makapagal at kapili sa kanilang complete recovery. Ang pamilya po ng mga Vianson, si Kuya Dentor Vianson dito po sa Dinalupihan ay isama natin sa prayer yung kanyang sambayan. Siya po ay sa makabilang buhay nung makalawa. Actually siya po ay COVID-free na, kaya lang siya po ay nagpatuloy yung pneumonia at the same time ay nagkaroon ng series of stroke hanggang magkaroon ng heart attack. So pag-pray po natin ng kaaliwan ng ating Panginoon sa kanyang buong sambahayan. So mga kapatid, samahan niyo po ako sa panalangin at panghawakan po natin yung mga mahalagang puntos ng ating pagbubulay sa salita ng ating Panginoon. Meron pa po ba tayo mga prayer request sa mga kapatid po natin na naririto ngayon? So okay po, so isama po natin sa prayer ang ngayon po kasi ang Bataan is under ECQ at ito po ay naka-schedule na hanggang August 22. Kanina ikausap ko po ang isang officer sa Bataan General Hospital at hindi po bumababa ang mga bilang ng mga COVID infected na dinadala sa hospital na ito, kundi dumadami pa. So mga kapatid, sama natin sila sa prayer. At meron pong bagong variant ngayon ng virus. So hindi pa po ito ganap na confirm, pero nagkakaroon ng bagong mutation ang virus at nagde-develop ng bagong variant at mas nagiging aggressive at mas nagiging delikado mga kapatid sa ating kalusugan. So napakahalaga po nitong ating pagpapanalanginan po na ito. Ano po? Okay, so mga kapatid, dumulog tayo sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Let us pray. Hallelujah. Banal at makapangyarihang Diyos, patuloy po kaming dumudulog sa iyong banal na paanan at nagpapasalamat sa katiyakan na dumirinig kayo sa aming mga panalangin, maging sa gitna ng aming mga pagkukulang. Higit
ang iyong biyaya at ang iyong awa, ang iyong kagandang loob kumpara sa aming mga kahinaan at sa aming mga pagwawalang bahala. Higit ang iyong kapangyarihan na makapagpapagaling sa anumang karamdaman. Higit, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pagpapatawad, maging sa gitna ng maraming mga kaharasan, kahirapan, pag-aalinlangan, at panglulupaypay at panglalamig ng pananampalataya. Panginoon, itinatas ko po sa iyo ang mga kasama namin ngayon sa panalangin ito. Kayo po ang higit na nakababatid ng aming mga kalagayan at mga pinagdaraanan. Dakilang Diyos, turuan mo kami ng iyong mga salita na iniaral ngayon. Sa halip na magsalita at mag-isip ng mga negatibo, ng mga bagay na lalong magbibigay ng discouragement, panunuya at maraming mga bagay na hindi makatutulong sa amin. Nais namin baguhin, Panginoon, ang aming mga nakagawian, kung ito man ay aming nakagawian. Mamutawi sa aming mga labi ang mga bagay na mabuti, mga bagay na marangal, kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na magbibigay ng karangalan. Sapagkat ang sabi niyo po, kung ano yung mga pinag-uusapan namin at lumalabas sa mga bibig namin, yun ang gagawin niyo po sa amin. Salamat, Lord, dahil napakamakapangyarihan ng mga salita, napakamakapangyarihan ng aming mga panalangin, sapagkat katulad ng iyong sinabi, gagawin po ninyo kung ano yung mga narinig niyong sinasabi namin. That's why, Lord, dalangin ko po ang kagalingan sa karamdaman. Sama-sama po kaming dumadalangin, Panginoon, sa kagalingan ng mga kapatid naming nakikipaglaban ngayon sa karamdaman. Sapagkat ang sabi niyo, Panginoon, kung kami magkakaisa dito sa lupa sa paghingi ng anumang bagay sa iyong pangalan ay pagkakalob niyo po sa amin. Lord, hindi lamang kami nagkakaisa, kundi pinag-uugnay namin ang aming pananampalataya sa iyong biyaya at sa iyong magagawa. Tinatas namin, Panginoon, si Manang Jean Tangonan. Pagpalain po ninyo siya, O Diyos, ang kanyang schedule for operation this coming August 17 sa Martes. Lord, loobin niyo po, at kung ito ay pahintulutan niyo na magkaroon ng operation, ito ay magiging successful at ito ay magdadala ng lubos na kagalingan para sa kanya. Panginoon, dalangin namin na magkaroon ng magandang kondisyon ng kanyang buong katawan, ng buong sistema ng kanyang katawan, upang maging maingat at matagumpay na may sakatuparan ang operation. And Lord, we are praying for your provisions sa lahat ng mga pangangailangan, sa gastusin. Hindi kailanman, Panginoon, pababayaan ng sino mang nagtitiwala sa iyo. That you will be our Jehovah Jireh, who will provide and who will supply all our needs. At gagawa ka ng kaparaanan, Panginoon, higit lalo sa kagalingan at sa kaligtasan ni Manang Jean. Ganon din ang aming dalangin, Panginoon, para kay Samantha, para sa kanyang stage 4 na leukemia, na nandun po siya ngayon, Panginoon, sa Lapu-Lapu City. Dalangin ko, Panginoon, iunat mo po ay mapagpalang kamay, at ibsan mo, Panginoon, ang karamdaman ng aming kapatid po na ito. In Jesus' name. Ganon din, Lord, ang dalangin namin para kay Anjon Ricardo, para sa kanyang swab test. Ano man ang mga symptoms, ano man ang kanyang nararanasan at pinagdadaanan ngayon, Panginoon. Dalangin ko po na inyo siyang pagalingin, inyo siyang iligtas, at bigyan, Panginoon, ng kapanatagan. Panginoon, tinatas din po namin sa iyo si Adepa, sa kanya pong karamdaman. Dalangin namin ang aming kapatid po na ito. Abutin niyo siya, Panginoon, at pagalingin. Ganoon din, Lord, si Mirna Sanchez. Dinadalangin po namin ang kanyang speech therapy na naroon po siya sa Sydney, Australia. Lord, iunat niyo po ang mapagpalang kamay. Ikaw ang Diyos ng buong sanglibutan, at sa ang mangdako ay naroon ka, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, Hayaan yung dumaloy ang iyong kapangyarihan para sa kanya at sa marami naming mga kababayan, Panginoon, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong, humihingi ng iyong pagpapala at kagalingan. Panginoon, dito po sa amin sa Bataan, partikular sa bayan ng Maribeles, at dito po sa maraming mga bayan sa buong probinsya, napakarami po, Panginoon, ang infected ng Delta variant ng virus po na ito.
At dalangin ko, Panginoon, na tulungan niyo po ang aming mga medical workers, ang mga nagfa-facilitate, Panginoon, ng pagkakaloob ng mga vaccine, maging, O Diyos, ng pag-supply ng pangangailangan ng mga nasa quarantine. Dakilang Diyos, tulungan niyo po sila. And Lord, naniniwala po kami na Ikaw ang Diyos na makapagpapangyari sa mga kahilingan po namin. Hindi lamang para sa aming mga kababayan, kundi ang lumalaganap na krisis po na ito, dala ng coronavirus sa buong mundo. Lord, sabi niyo po, ano man ang aming talian dito sa lupa, tatalian niyo sa langit. Tinatalian namin ang kapangyarihan ng dyablo at ang kapangyarihan at ang lakas ng coronavirus na ito at ang lahat ng variants nito. Tinatalian namin at dinadalangin namin, Panginoon, na gapusin niyo po at iparalyze po ninyo, Panginoon, upang ito hindi na makapaminsala at maglaho, malusaw, Panginoon, na hindi na makagambala sa pamumuhay ng mga tao sa buong sanlibutan. Lord, ang sabi niyo po, ang kakalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Panginoon, nais naming kalagan ngayon ang kaligtasan, ang kagalingan, ang kasaganaan ng kapayapaan at ang kagalakan, at ang lahat ng mga mabubuting bagay na kaloob po ninyo sa amin ng mga umiibig sa iyo. Panginoon, dalangin ko po na maging malaya, maging COVID-free, hindi lamang ang bansang Pilipinas, kundi ang buong sanglibutan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kahilingan, basbasan niyo po ang aming mga dalangin, at matupad, maganap ang iyong layunin at ang iyong kalooban para sa amin. Pinupuri ka namin, banal naming Diyos. Iniaalay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, karangalan at pagpapasalamat. Alang-alang kay Jesucristo, naming Panginoon at naming tagapagligtas. Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin na makabahagi po sa ating pagpapanalanginan. At hangad natin na lahat ng mga may virus ngayon at infected nito ay gumaling. At yung mga personal prayer request na naidulog po kay Manang Jean, dalangin natin patuloy ito. Si Samantha, si Anjon Ricardo, si Adepa, si Mirna Sanchez, at ang mga kababayan po natin, si Kuya Bong, no? At ang ilan pa na nabanggit po kanina, na ngayon ay humihiling ng panalangin para sa kanilang kagalingan. Magandang gabi po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless po.